maliwanag, pigilin muna natin yung sarili natin sa paghuhusga. Yun ang prinsipyo kasi na sinusunod natin ngayon. Kayo rin po ba may mga clarificatory questions pa ukol dito sa listahan na binigay ng LRA administration? Meron akong gustong linawin, pero pag nauna naman yung ibang senator judges, pinipigil ko na yung sarili ko dahil mas gusto ko yung makinig. Opo. No? Mas mahalaga sa akin, Gio, na marinig yung paliwanag. Kuminsan nga, di ba, nag-uunahan. So, dala na rin yan ng sitwasyon, lalo na sa mga non-lawyers na katulad ko, no? Na sa kakulangan namin ng training, no, sa legal at technical na aspeto nito, medyo merong lag time, no, yung sa pagpoproseso namin ng impormasyon at saka yung nabubuo sa aming puso at pag-iisip. Naghayag din po ng pagkabahala si Senadora Pia Cayetano. Doon naman po sa naging pag-access, sa dali ng naging pag-access ng information patungkol dito sa mga property ni Chief Justice Corona at maging yung mga ibang tao nga, no, yung nadamay po yung mga, pati yung mga pinabilhan na ilabas po yung record. At sinabi po ng LRA administrator na naging verbal lang po yung request. And sabi ni Senadora Cayetano, parang ganun lang ba kadali itong pag-access ng information tungkol sa mga property ng kahit sino lang ba po pwedeng i-access yung information? Ano pong masasabi niyo dito? Kati, pag ikaw, no, head ka ng LRA, tawagan ka ng congressman, member ng prosecution, sa tingin ko, tutugunan mo yung hiling, no? Pero ako, mas interesado ako sa sequence. Dahil yung impormasyon na yon ni-release ng Enero. Yung articles of impeachment binuo noong Disyembre. Sa akin, wala muna akong malisya na i-impute doon. No? Gusto ko lang malinig yung paliwanag. Paano nagkaganon? Kahit po nasabi ng LRA administrator na ang media nga po ang unang tumawag sa kanya ukol dito. Ang huling sisisihin natin dapat yung media. Diba? Sabi nga, you report, we decide. Nung isang araw naman po ay si Senadora Santiago ay nag-bring up ng isang mahalagang topic tungkol dito sa SALN. Yun daw po bang hindi pag-fill up at hindi accurately pag-fill up ng SALN is an impeachable offense. Nag-iwan din ng tanong si Senador Joker Arroyo. Sabi niya, is a correctable offense, an impeachable offense. What is your take on this? Alam mo, Kati, mabuti na itanong mo yan. Yung Civil Service Commission, inamin na nila. Hearing sa House, hearing sa Senado, yung appropriate committees, na malaki ang kaguluhan na dinudulot ng SALN form. Yes. Sa House, sabi na may legal problems. Sa Senado, sa Senate Committee ni Senator Trillanes, may possible constitutional infirmity. May legal problems, may practical problems. Baka naman lahat tayo biktima niyan. So yun ang mga kailangan linawin. Kaya nga, dinifer yung bagong form. Ito ba'y nakakadagdag sa paglutas ng problema na nakasaad mismo sa Constitution, no? Declaration of assets, liabilities, and net worth. Period. Meron pa tayong Code of Ethics for public officials, no? Anti-graft and corrupt practices law, no? Lahat yan, you look at the chronology, no? Nagsasama-sama para iubliga yung public officials na ideklara kung ano ang ari-arian nila, ano ang obligasyon nila, at ano ang kabuuan ng pag-aari nila in the spirit of transparency. Pero bilang paghuling komento doon na Kati, no? Wag muna natin bigyan ng malisya. Wala namang public official na sasadyain, no? So linawin lang natin ito para ma-weigh yung evidence at hand. Senator, isa rin po sa mga naging katanungan ay kung bakit hindi pa raw po nakukonvene yung mga komite sa House at sa Senado para i-correct yung mga kung may mga defects or may mga pagkakamali doon sa SALN. Gio, hirap na nga yung magkabilang kapulungan na i-manage yung time and energies. From 2 to sawa kami, di ba? Sa trial. Sa umaga, tuwing Martes at Miyerkules, yung session. May legislative agenda. Ang daming problema na kailangan harapin. Pero kailangan gampanan natin ito, no? Bakit hindi naharap? Dahil naghahanap ng committee room. Very simple administrative physical problems. Kuminsan yun, naghihiring na kami sa mga karatig na hotel dito. Ako, kasi ino-ocupa po namin yung committee room nyo. Well, hindi ninyo kasalanan yan. Diba? Dinesisyon na natin ito na magdaos ng impeachment trial. Hindi ko panindigan natin, di ba? Pero wag natin tratuhin ito na negative. Wag natin dagdagan yung problema. I-solve natin ito.
Pero ibig ko lang idagdag na siyempre, sa pagtimbang mo ng ebidensya, huhugot ka ng malalim sa konsensya mo, no? Pero ang pakiwari ko lang, nawawala rito yung tiwala natin sa isa't isa sa proseso. Ano man ang magiging verdict dito, hindi naman lulubog sa dagat itong Pilipinas na napakaganda, di ba? Napakabait natin tao. So yung dapat positive ang outlook. We will survive this stronger and better. We will survive this stronger and better. Maraming salamat po, Senador Gringo Onasan. Salamat, Kati. At maganda yun na sabi ni Senador Onasan, hindi lulubog ang Pilipinas, it will be business as usual at umaasa ang mahal na Senador Onasan na magiging katanggap-tanggap sa taong bayan itong kung ano man ang mapagdesisyonan ng Senate Impeachment Court tungkol dito nga sa impeachment trial ng punong mahistrado. Kasi kung kahit tignan natin yung mga lumalabas nga sa survey, iba-iba pa rin. Hindi mo pa rin masabi sa dami rin ng tao na undecided at karamihan marami pa sa kalahati. Masabi rin natin na pero at least kontento ang karamihan sa pagpapatakbo ng Senate impeachment trial. At tayo rin, di ba, sabi mo, Cathy, ngayon nabigay sa media ang isang hearing room, gaya ng sinabi ni Senator Honasan, para din mas mabilis ang pag-relay ng impormasyon at makausap din natin ang ating mga senator judges at ang mga spokesperson sa prosecution at sa defense para sa clarificatory questions. At Gio nga, bukas ay huling araw na para sa mga sesyon, mga committee hearings at maging dito sa paglilitis dito sa Senado. At matapos nun ay magkakaroon ng mahabang break ang ating mga mambabatas. So sana ay marami silang na-achieve, tinututukan nila itong impeachment trial. Ngunit yun nga, sana hindi nakalimutan ang kanilang mga legislative agenda. Okay. At para nga, di ba, gaya nga ng sabi ni Senator Nasan, madaling may access tayo sa mga spokespersons. Pakilala na natin this afternoon. Mula sa Defense, Attorney Kicho, magandang hapon muli. Good afternoon po. Congressman Angara, magandang hapon. Good afternoon, Commissioner Gio and Cathy. I didn't know you were a commissioner of the NYC. Congratulations. Salamat. Okay, tanungin muna natin ang magkabilang panig. Reaksyon ninyo tungkol dito sa survey results na lumabas kahapon. Unahin natin, prosecution muna. Sige. Well, okay naman. Alam mo, ang any survey naman ho is larawan po at a given point in time yan. At any time pwede magbago ho yan. So, syempre pabor ho sa amin. So, nasisiyahan ho kami na 47% ang nagsasabing dapat makonvict ho si Chief Justice. At palagi ko, baka yung undecided, baka in the future, baka mapunta pa sa amin yun. Of course, I'm sure the defense will argue otherwise, no? Pero, yeah, we'll see. Tingnan ho natin yung takbo. It's definitely not final, katulad ng sinabi ng Yes. iba. Siguro dagdag din na tanong para sa defense ay sa tingin nyo rin po ba kaya rin karamihan ay para sa conviction ni Chief Justice ay dahil hindi pa kayo nakakapresenta ng ebidensya? Yes. Tama po yun. Tatlong bagay lang, mabilis. Unang-una, yun nga, nung ginawa itong survey na to, wala pa naman kaming pagkakataon na makapagpaliwanag at makapaglahad ng aming ebidensya. Pangalawa, kami naman hindi naman kami natitinag dito sa surveys, no? Although tinitingnan din namin siya sapagkat may mga pagkakataon na ito'y magandang batayan kung paano mo ilalahad sa publiko at sa mga senator judges din yung mga sagot at pagpapaliwanag, no? So ngayon, mas magpupursige po kami at mas lalo pa namin talagang lilinawin at gagandahan ang paglatag ho namin ng ebidensya. Pangatlo, kami po ay naniniwala na ito naman po hindi makakaapekto doon sa magiging desisyon ng mga senator judges sapagkat alam naman po natin na ang pagbabasihan po nila yung ebidensya na nailatag ng magkabilang panig at kung meron ho ba talagang paglabag doon sa mga batas at kung meron sustansya yung mga aligasyon o paratang laban doon sa nasasakdal. Congressman Angara, hindi ba kayo nababahala dahil medyo malapit itong, we're not saying labanan, pero medyo malapit itong resulta ng survey. Well, I think yung importante dun, yung 43% undecided, Cathy and Gio, no? Ang importante dun sa 43 undecided, makuha niyo yung mayorya doon. So, yun ang mahalaga sa amin. Well, sa amin naman po, maganda po sa amin yan. Yan naman yung positive sa amin, no? Sapagkat nung umpisa po, alam naman po natin, nung mga nag-umpisa ho yung taon, talaga hong halos lahat naman po gusto na ho talagang paalisin si Chief Justice bilang punong mahistrado. Ngunit nakikita po natin na habang umuusad po yung paglilitis natin, mas marami ho ngayon yung talagang kumikilatis na, pati sinusuri na ho nila kung ano ho ba talaga itong mga bintang laban kay Chief Justice. Doon sa punto ho yun, kami naman po ay umaasa na dito ho sa pagkakataon namin ngayon na
kami naman ho ang kumakausap sa kanila no through the trial process ho no. Kami naman ang kumakausap sa kanila at nagpapaliwanag. So kami naman po yung maasa na makikinig naman din po sila sa amin. Congressman Angara, kahapon po ay binusisi ng mga senator judges itong naging paghingi ng impormasyon ng prosekusyon mula sa LRA. Bakit nga ba January na lang kayo humingi ng mga kopya ng papeles ng Chief Justice, gayong December pa lang ay inihain na itong impeachment complaint? Yes, well, meron na tayong preliminary information dun sa ilang ari-arian. Tulad nung final namin yung complaint, nakabanggit ho dun yung Bellagio property, nakabanggit din yung ibang bank accounts po doon, although not specifically yung number. So meron na tayong information dyan. Yung, kumbaga yung paghingi ng impormasyon sa LRA through Attorney Diaz, parang validation na lang po ng ibang information ho namin. Siguro karagdagang tanong din ay bakit daw hindi binusisi ng prosekusyon yung listahan ng 45 properties bago na ipresenta sa media? Kaya rin siguro napag-usapan nga kahapon na yung mga assertions ni Senator Judge Arroyo ukol sa pag-mislead sa publiko. Well, definitely walang intention ho mag-mislead and definitely binusisi ho namin yan bago kami nagpresenta ng ebidensya. Kaya nung nakita namin na yung ibang titulo ho, walang relasyon po sa pamilyang Corona, hindi na namin ipresenta. Ano naman po ang masasabi ng depensa tungkol dito sa issue na ito? Yung tatlong bagay lang ho. No? Unang-una, syempre ho, nabahala kami sapagkat nung unang labas po ng prosecution, sinabi ho nila 45. Ngayon, during na ho dun sa trial, sinabi ho nila 21. No? Kahit ho meron na sabihin nating vetting process na nangyari along the way, the damage has been done. No? Nasira na po yung reputasyon ni Chief Justice. Marami na hong mga taong bayan na parang naniwala ako na ganun karami pala ang properties niya na hindi naman po pala totoo. No? Yung pangalawang punto ho namin dyan, para ho masyado yatang naging convenient para sa prosecution yung pagkuha ng mga properties na hindi naman ho nila talaga pinag-aralan mabuti. Sapagkat alam naman po natin, bago tayo magbintang, dapat malinaw naman po yung ebidensya natin. No? Yung pangatlo po dyan, ngayon po nagiging malinaw na talaga ang pinagtatalunan na lang po dito at kami naman po yung naniniwala na mapapaliwanag po namin at mapapaniwala po namin yung tao na 5 properties lang po talaga ang pagmamayari ni Chief Justice at lahat po ito ay kanya pong nilagay o tinala niya po itong lahat